ligtas. Ano po yung series natin ngayon? Dire-diretso na po tayo. God's wisdom for your question. Alam niyo po, ang susi para hindi maging ignorante ay magtanong. Kung sa butika nga, pumupunta ka, nagtatanong may right med ba dito? Yun para sa katawan mo lang na gusto mong gumaling. How much more doon sa iyong kaluluwa? How much more yung kaunawa ng iyong isip patungkol sa iyong espiritu? Alin ho ba ang mas mahalaga? Ang kaluluwa mo o yung iyong katawan? Tanong, sagot po kayo. Alin ang mas mahalaga? Ang inyong kaluluwa o ang inyong katawan? Kaluluwa, kasi ang katawan nyo yan, kahit gaano nyo kamahal yan, iiwanan nyo yan. Papaltan niya ng mas maganda. Ang tawag po doon ay glorified body. Kaya kahit anong pagpapaganda mo dyan, kahit anong inilalagay mo dyan, kahit anong i-maintain mo dyan, hindi yan permanente. Kasi ang lahat ng bagay na nakikita mo sa mundong ito ay mawawala. Kasama yan, katawang yan. Kasi nakikita yan Pero yung nasa loob mo, yung kaluluwa mo, hindi mo nakikita yun Yun ang mas mahalaga at yun ang magmamana ng walang hanggan. Okay? So naintindihan po natin na kailangan mo magtanong. Kasi yung 1 minuto na ikaw ay nagtanong, magiging forever ka naman na may alam. Kaysa yung ikaw ay hindi nagtatanong, wala kang alam. Amen? Kahit pag nagtatravel tayo, nagtatanong tayo kung saan ang daan. Kasi hindi naman natin lahat alam ang daan, maliban na ikaw ay may built-in na ways sa iyong katawan. Amen? Okay, so ano ang susi para hindi maging ignorante? Magtanong. Kaya meron tayong God's wisdom for your question. At ang katanungan natin ngayon ay, basahin po natin. Anong ating katanungan? Kapag ba nagmi-minister kay Lord, dapat ba mag-demand ka ng excellence sa mga kasamahan? Maganda bang tanong yan? Maganda. Paano kung ikatwiran nila na di ba nasa grace naman tayo? Merong ganyan na nagiging relax ka dahil nasa grace ka. May pangunawa ang Diyos, maunawaan ka ng Diyos. So, mahal na mahal ka ng Diyos. So, magiging ka na lang, magiging mediocre o nasa pangkaraniwan. Hindi mo isasagad ang iyong paglilingkod. Sabi doon, ang excellence, it is the quality of being outstanding or extremely good. Ibig sabihin, todo-todo. Kapag gumawa ka ng isang bagay, magaling na magaling. Sa Tagalog po ay ginawa mo ng may kahusayan. Amen? May ginawa mo ng kahusayan. Pag tinanong niyo si Lebron James kung ano ang ginagawa niya, siguradong sasabihin niya, lagi siyang nagpa-practice. Ginagawa niya yung pinakamabuti. Ang kanyang katawan ay halos lumabas na ang lahat ng muscle para lamang siya ay maging GOAT, greatest of all time, kagaya ni Michael Jordan. Ginagawa niya, pinaghuhusay niya. Amen? Ginagalingan niya. Yan, merong patalastas. Doon po sa may plate number, NEA 9895. Ilipat niyo po ang inyong kotse. Pakilipat daw po. NEA 9895. Atin ba yun? Hindi atin yun. Walang may kotse dito na NEA. Sige, so diretso na po tayo. Wala daw po yata. Akin na lang yun. Paparapol natin. Okay. Nasaan na tayo? Excellence. So, pinag-iigi. Alam niyo yung salitang igi? Pinag-iiging-igi. Talagang husay na husay. Ginalingan. Galing na galing. Talagang pag sinabi mong gagawin ko ito ng may kagalingan, galing sa iyong puso. Tingnan natin kung ang Diyos ay dapat nating galingan sa pagsamba. Psalms 150 verse 2, praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Paano daw po natin siya sasambahin? Praise Him according to His excellent greatness. Kasi dakila ang kanyang mga gawa.
Kaya ang ating pagsamba ay kailangang excellent din. Kung ang noodles nga may excellent, di tayo pang sumasamba sa Diyos. Makikita natin dito na napakahalaga na tayo ay may mentalidad na mayroong pagsamba ng buong husay, buong igi, at buong galing sa ating Panginoon. Psalms 33 verse 3, sing to Him a new song. Nasaan yun? Play skillfully with a shout of joy. Paano daw tayo sasamba sa Diyos? Sing to Him a new song and play skillfully. Pag sinabing skillfully, talagang very good. Hindi lamang good, skillfully. At alam po natin, doon sa book ng Old Testament, ang mga Levita ay nakatalagalaang talaga doon sa mga pagsamba at gawain ng pagpupuri sa Panginoon. Skillfully. Amen? Kailangan ang pagsamba natin ay talagang may excellence. Isaiah 12 verse 5, praise the Lord in song, for He has done excellent things. Sa tingin mo, kasama ka ba sa ginawa niya? O di ginawa kang may kahusayan ng ating Panginoon? Let this be known throughout the earth. Kaya tayo sumasamba ng excelente. Pero kasama sa excelente yung pumapalakpak tayo sa kamay, ibinibigay natin yung todo-todo, hindi yung parang may pigsa ang ating kilikili. Pero pag nakashoot si Brownlee, ang lakas ng palakpak mo, tumatayo ka pa na ikaw ay masakit ang paa dahil kay Miyurek. Pero pagdating sa ating Panginoon ay limited. Alam mo ba nyo na nakakadala kapag lahat tayo ay nag-worship kay Lord na, sabi doon, shout for joy. Play skillfully. Ang ating mga musician ay talagang nag-i-enhance para makapag-play skillfully. Pero pag ang mga worshiper doroting, parang, ang lakas-lakas na ng energy ng mga worship leader natin. Pero tayo, dahil pa napalakpak kay Bini. Sa Bini, Okay, so sabi doon, sa Mark chapter 14, verse 6, tingnan naman natin kung paano naghandog ng paglilingkod itong babaeng ito. Dito po sa Mark chapter 14, isasummarize ko na lang, meron doong babae na nadatnan si Jesus sa bahay ni Simon. At doon ay binasag kaagad nitong babae yung bote ng pabango para ipahid sa paanan ni Jesus Christ. So sabi doon, sabi ng mga alagad, nakasama ni Jesus Christ, sayang naman yung pabango. Itong pabango ito, maaaring ito na yung pinakamahalagang bagay na meron itong babaeng ito. Pero inialay niya kay Jesus. Pero sabi ng mga alagad naku, sayang naman yung pabango. Anong pangalan ng pabango? Hindi ko alam. Baka baby cologne yun. Pero hindi, yun ay talagang mamahalin. Kung susumahin, ay talagang may halaga para doon sa babae. At alam din ng mga alagad na ito'y napakahalaga. Ay, sayang, sana ito'y naitulong na lang natin sa iba. Sayang, sana ito ay naipaglingkod na lamang natin doon sa mga babaeng balo para mapakain. Sabi ni Jesus said to them, leave her alone. Why are you so critical of this woman? She has honored me with this beautiful act of kindness. Kita nyo si Jesus, acknowledge niya yung sumasamba sa kanya ng may excellence, yung bigay todo sa pagsamba. Itong babae ito, meron siyang kayamanan, meron siyang natatanging, siguro reserba para sa kanyang sarili, pero ini-offer niya kay Jesus. Pero itong mga alagad, kumukontra. Kasi akala nila mali ang ginawa ng babae. Pero ang maganda dito, si Jesus ino-honored yung beautiful act of kindness. May ginawa ka bang kabutihan kay Jesus itong nagdaang araw? Meron ka bang ginawang mabuti para kay Jesus nitong nakadaang isang linggo? Ino-honor ni Jesus yan. Kita ni Jesus ang ating mga ginagawa. Sabi doon, kahit nga mag-abot ka ng isang basong tubig sa iyong kapwa, kita ni Jesus yun. Amen? Ikita nga niya ang bilang ng buhok natin. How much more kita niya yung motibo ng ating puso. Ginagawa ba natin ito ng may kahusayan, pinag-igi,
Ginawa ba natin ito ng buong puso para sa Panginoon? Sabi doon ay, yan ay isang beautiful act of kindness. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Jesus na nag-o-honor sa ating mga ginagawa? Mamaya makikita natin yung mga bagay kung paano tayo makakagawa ng may excellence. Kaya ba nating mamuhay ng maigi? Wait, nawala din yung isa. Narinig pa pala. Kasi mahalaga yun eh. Yung tukol sa asawa. Dapat excellent din tayo eh. Kaya ba nating mamuhay ng maigi, ng may kaayusan? Tanong, kaya mo ba? Titingnan natin sa 2 Pedro 1:3. Anong sabi dyan? Seeing that His divine power has granted to us. Anong sinasabi? Yung kanyang divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Ang ganda rin po niya sa Tagalog. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Matindi. Yung kapangyarihan ng Diyos, ibinigay. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tinanggap natin ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo ay mamuhay ng makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Kaya yung built-in new creation natin, naka-impart na dyan yung karangalan at kabutihan ng Diyos. Amen? Masaya ka ba na ikaw ay may built-in ka na o meron ka na sa iyong new creation na karangalan at kabutihan na ibinigay sa atin ng Panginoon? Yan, are maganda. Kahit sa pag-aasawa, kailangang maayos ang mapapangasawa natin. Sabi sa Proverbs 12 verse 4, an excellent wife is the crown of her husband, but she who shames him is like rottenness in his bones. But basahin natin sa Tagalog para magkaintindihan. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Tanong, ang asawa mo ba'y kanser o mabuting asawa? Abay, sabi doon, alam niyo pag may cancer sa buto, punong-puno ka ng kapighatian. Yung bang guni-gunita, muni-muni mo, lagi kang, alam niyo pag may sakit sa buto, hindi ka makalakad. Para bagang ikaw ay nasa opisina, ayaw mo nang umuwi ng bahay. Bakit? Gagayon na naman, tatalakan ka na naman. Ang nakikita sa iyo ay kamalian. Ipinapahiya yung asawa. So wala na siyang ulo na ilalakad sa madla. Kasi kahihiyan yung sa kahihiyan ng kanyang asawa. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tsansa, mga may asawang naririto. Tingnan niyo ang inyong mga asawa at patunayan niyo sa kanila. Sabihin niyo, ikaw ay dalawa ang pagpipilian ninyo. Ikaw ay mabuting asawa o ikaw ay cancer sa buto. I-affirm nyo. Kayo na bahala. Ano yung naririnig ko? May narinig yata akong iba. So, salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng mga mabubuting asawa. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hindi tayo pinapahiya. Hindi tayo binibigyan ng kahihiyan. Kung ganun din naman pala, basahin natin ang Pilipos 1:9-11. And this I pray that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment, so that you may approve the things that are... Ano i-approve mo? Ano i-approve natin? Excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ. Having been filled with the fruit of righteousness. Meron na? Meron ka ng fruit of righteousness? Meron na, punong-puno ka na, filled ka na. Okay? Which comes through Jesus Christ to the glory and praise
of God. So, ang maganda dito, sabi doon, lumago pa ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng pagkaalam. Okay? Sa pamamagitan ng ating knowledge. Upang ma-discern natin yung mga bagay na ekselente. Excellent na yung mga bagay na mahusay. Sa mundong ito, sinasabi ni Pablo, sabi doon, kailangan ma-approve mo. Ito bang bagay na ito ay bagay na sa mundo lang na ito? O bagay na panglangit? Yun ang excellent. Yung approve yan. Pang ano yan? Panglangit yan. During that time, yun ang ina-approve niya. Ito ba'y karnal o ito ay spiritual? Ito ba'y magbubunga ng rewards o buhay na walang hanggan o hindi? So yun ang pagpili. Yun ang approve doon sa excellent nung panahon yun. Temporal ba yan o eternal? Ang ginagawa ko ba ay temporary lang? Alam niyo yung trabaho natin, temporary lang yan. Kung may trabaho ka, temporary lang yan. Pagdating mo ng langit, hindi na yan ang iyong profesyon. Hindi ka na, kung ikaw ay laborer o hindi yun nanganganak, yung nagagawa ng bahay, doon may bahay ka na. Okay? Tapos may perfect body ka na, kaya hindi na kailangan ng masahista. Pagdating mo sa langit, ano ang mga bagay na ginagawa mo ngayon? Yan ba ay temporal or eternal? Kailangang i-approve mo yung mga bagay na excellent. Amen? Kailangang i-examine, nasabi doon, kailangang i-examine natin what is right and best para mapili natin. Hindi ka na pumipili sa masama o mabuti kasi alam mo na yung mabuti, yun ang pipili mo. Ang pipiliin mo na yung pinaka-the best. Okay? Pagdating sa atin na tayo nakakilala sa Panginoon, sabi doon, ano bang ina-approvean mo ngayon? Bagay na ekselente o bagay na hindi ekselente? Sabi doon, kasi dito sa mundong ito, may dalawang impluensya para makapamili ka. Yung idadaan sa'yo ng Facebook o idadaan ng Bible. Dalawa yan. Kapag hindi po tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo makakapag-approve ng mga bagay na ekselente. Saan ka kukuha ng bagay na approve kung wala yung Word of God? Ang panahon ngayon natin, may Facebook. Ang daming inilalagay niya sa iyo, mula ulo hanggang paa, pwede kang kumuha sa Facebook. Kung ano ang isasayaw mo, kung ano ang sasabihin mo, kung ano ang trend, kung anong kakantahin mo. Gaano ka kahaba nag-a-approve? Ang mga bagay, bihirang-bihira naman, maliban na lamang kung ikaw ay marunong sa social media, pumili ng mga bagay na makapagpapalakas sa iyo para ma-approve mo. Kahit nga yung mga snippets o yung mga excerpts ng mga pastor na i-approve mo ba yan o hindi kung mixture? Limited ang pag-approve ng excellent. Mahirap i-distinguish kung ikaw ay hindi babad sa salita ng Diyos. Tanong, gaano kahaba ngayon ang mga tao bumababad doon sa Facebook o doon sa social media para ma-approve mo yung mga bagay na mabuti. Lahat ng parang itinatapal sa iyong mukha ang mga dapat mong gawin. Sa social media kasi nandoon na lahat Kung ano ang pwedeng kainin ng iyong katawan. Pero pagdating sa kaluluwa, hungkag po yun. Meron niya akong nakikita, napakadelikadong ginagawa. Ito, huwag niyong gagawin. Tumatawid ng karsada. Sa mga eskwelahan, malimit kung hindi niya mapigil na magbukas ng cellphone. Nakatungo, tapos nakatingin. Ewan ko sa mga driver dito kung nakakita kayo ng ganun. Tapos pag tumatawid, hindi sabay-sabay. Sunod-sunod pa. Delikado ho ba yun na ikaw ay nakatungo tapos nakatingin ka sa cellphone? Noong una bago kami makatawid. Kay ka pa ng nanay mo. Di ba? Takot noon ang mga tao sa sasakyan. Ngayon, ang sasakyan, nilagyan na ng sensor para matakot sa tao. Di ba? Ngayon, mga sasakyan, may auto-stop na. Ganon katindi ang tao ngayon. Tumatawid sa karsada ng naka-cellphone. Gano'ng kahalaga yung cellphone sa'yo?
Ma-approve mo ba dyan yung mga bagay na ekselente? Ito ang matindi. Sa loob ng church, hindi maiwasan na hindi mahawakan ng cellphone. Pero mo, titingnan lang niya yung cellphone para mayroon lang mag-like doon sa kanyang pinost. Ibig sabihin, kung ano ang iyong iniisip, yun ang pinahahalagahan mo, yun ang ginagawa mo. Ganon katindi ho ngayon, ano ba yung pwede nating i-approve sa sanlibutan ito? Approve ba yan? Excelente ba yan? Kailangan matutuho tayo na mag-approve sa mga bagay na kaiga-igaya, mabuti, may kahusayan. At hindi sa mga bagay na temporal, mga bagay na pansamantala, mga bagay na kukupas. Amen? Ito'y paalala. Kaya nga may nakalagay dyan sa ating tabi na pwedeng i-silence nyo ang phone nyo. Ngayon, kung may hinihintay kayong tawag o kayo mag-a-apply at tatawagan kayo, pwede kayong lumabas para kausapin nyo. Hindi ho tayo maigpit dito. Ang binibigay ho natin ay excellence sa ating ministry o sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Tama ho ba yan? Huwag ho naman kayong masasaktan. Pero may kagabi, alas 3 na nang natulog ka sa cellphone. Kababrowse. Replay na nga yung binabrowse. Pagdating pa ng church, yung pa rin ang babrowse. Naging addict na. Naging na. So, i-approve natin yung mga bagay na excellence. Ano po? Sabi ng iba, ang success daw, yung maging mabuti ka sa iba. Pero yung excellence, ang ibig sabihin, maging mas mabuti yung sarili mo bukas. Excellence means being better tomorrow than you were yesterday. Hindi ito patungkol sa iyong katabi, kundi patungkol sa iyong sarili. Ginagalingan mo araw-araw. Amen? Ginagalingan natin araw-araw para sa Panginoon. Pasok na po tayo dito sa principles of excellence. Or pwede rin po natin yan, kung wala tayong prinsipyo sa buhay, ito po ang ating ipapasok sa ating buhay. Pwede rin po yung life application. Pwede yan ang gawin mong pamantayan. Sabi doon, number 1, principles of excellence, do everything you do for Jesus. May nakakakita man o wala, gawin mo para kay Jesus. Sabi doon sa Colossians 3:23, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Minsan may ginagawa tayo para magpabibo. Pag may hihingin sa inay, naguhugas ng plato. Pero pag walang hihingin, hindi naguhugas, hindi mautusan. Sabi doon, huwag mong gagawin. Huwag mong gagawin parang sa tao lang. Minsan, naglilingkod tayo sa Lord, hindi tayo nakikita, hindi tayo na-appreciate. Tama, maraming panahon na ganyan. Hirap ka na, hindi ka na-appreciate. Anong prinsipyo? Ginagawa mo yan para kay Jesus. Kasi hindi naman lagi po tayo ma-appreciate. Hindi laging makikita ng bawat isa para mapuna o ma-appreciate yung ginagawa natin. Pero kapag ang prinsipyo mo sa buhay, ginagawa ko ito para kay Jesus, walang dahilan para gawin mo yan ng may pag-iimbot, walang dahilan para gawin mo yan na ikay naiinggit, walang dahilan para gawin mo yan para ikaw ay mapansin. Okay? Do everything you do for Jesus. Nakikita man yan o hindi, lantad man yan o hindi, nilalike ka man sa Facebook o hindi. Di ba? Gagawin natin yan para kay Jesus. And you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Mahirap din po. Sa atin po, pag nakikita natin, halimbawa sa Facebook, nakikita naman natin, kitang-kita mo naman na nakatapos ng pangalawang degree ng pag-aaral. I-like mo naman. Kapatid mo ba yan? Natutuwa ka ba sa kanyang achievement? I-like mo naman. Kung hindi puso, like. Si pastor, masipag mag-like. Basta nakita ni pastor, like na like.
Tapos, ito ang malungkot, hindi mo na nga nilike, ang iyo pang isi-share yung mga bagay na sumasayaw ng labas ang puso. Eh di ho ba't nakalulungkot yun na ang tinuturo natin dito yung modesty o maayos o excellent, tapos iyon ang iyong isi-share? Nakakalungkot po yun. Hindi ho yun excelente. Hindi ka nakapili ng mas excelente. Hindi ka naging wise sa pagpili. Hindi yun ang approval na para doon sa isang bagay na yun. So number 2, commit to improvement and growth the rest of your life. Wala ho ditong perpekto na. Pag pinataas mo ang kamay ng maliban sa pangalang perpekto, wala hong taong perpekto na hindi magkukumit para sa improvement, para mapausbong pa niya, para mapalago pa niya yung kanyang talento o ang kanyang skill. Tama ho ba? Kami dito ho, nag-aaral kami ng mga pastor para ma-serve sa inyo. Pinangungunahan tayo ni Pastor Anthony para ma-serve sa inyo yung puro at lantay na dalisay na salita ng Diyos. Kaya ho, gumagamit tayo ng paglimbag doon sa mga Griego at Hebreo na salita na nakikita ninyo paminsan-minsan para maibigay po sa inyo yung puro. Kasi ayaw natin ng may lahok. Ayaw natin ng kontaminado. Kayo ba iinom ng tubig na kontaminado? Yun yung usa, hindi mo mapainom doon sa rumaragas ang tubig na may kontaminado eh. How much more yung ating kaluluwa? How much more yung ating espiritu? Nag-aaral po kami ng diksyon. Nag-aaral po kami ng pronunciation. Kasi napakahirap hong magsalita ng English sa Pilipinas. Pag napadin ka ng diction at ng pronunciation, sasabihin, taga saan ka bang lugar? Meron ka na agad na naiisip na, ay, taga roon yan. Alam niya na ang lugar. Hindi ko na kasi na yung lugar na yun. Pag hindi ka nakapagsalita ng opo, taga saan ka ba? Taga roon ka sa lugar na yun. Nanay, may natutunan po ako. Ano yun? Po at opo. Ay, may natutunan ka naman. Ay, oo. Ay, ito'y bibinyagan na agad kung taga saan lugar. Kinukumit po natin for improvement and growth ang ating buhay. Tama ho ba? Kung nagtuturo ka, kung ikaw ay teacher, ay di hinahabaan mo ang panahon ng pag-aaral mo ng iyong lesson plan. Nagpapakadalubhasa ang mga doktor sa isang propesyon na kanilang ginagawa. Di ba, doktora, panay ang travel para makapag-enhance o ma-refresh. Sana all nagre-refresh sa ibang bansa. Amen? Number 3, identify the average areas of your life. Yung areas na kailangan mong i-revolutionize. Yung kailangan mag-excel ka. Sa mga negosyante, ano ba ang kailangan mong gawin para ikaw ay mabuting leader? Sa mga estudyante, ano ba ang kailangan mong gawin para ikaw ay mag-excel sa school? Hindi ho natin tinuturo na maging tamad at manghopya ka sa school. Kailangan mag-aral ka, kailangan magsunog ka ng kilay. Ay, huwag pala magsunog ng kilay. Wala na ngayon lampara. Wala nang kilay. Yan ang masakit. Amen? Kailangan gawin mo ito. Kailangan makita mo yung areas na ma-develop pa. Tama ho ba yun? Kasi kailangan natin ng excellence. Sa paglilingkod man yan, sa gawain man yan sa bahay, sa paglalaba man yan, kung paano ka nagkukuskus ng kwelyong tutong, lalo na sa mga estudyanteng naglaro sa arawan. Anong ginagawa nyo? Gawa tayo ng group chat para sa paglalaba. Paano mo pinapuputi? O di ba? For excellence. Hindi lang naman ang mga bagay ay pang church o sa ginagawa natin. Kahit sa loob ng bahay, kailangan nating maging excelente. Number 4, kailangan nating maging prinsipyo na at malaman na God created us with excellence.
Ang Diyos ang gumawa sa atin ng may kahusayan. Sa Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. Ano daw tayo? Masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so that we can do the good things He planned for us long ago. Ang ganda ho nitong masterpiece na ito. Alam niyo yung pag gumawa ng kotseng casual, hindi masterpiece yan, pang masa. Halimbawa, mga kotseng ginagamit natin, pang masa. Pero pag gumawa itong manufacturer ng isang obra maestrang sasakyan, hindi ito pinapamasa. Kanya lang ito. Yung mga Italian brand, hindi ko nasasabihin, baka makuha tayong endorser. Sabi doon, for we are God's masterpiece. Ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Kanya lang. Espesyal ang paggagawa sa iyo, hindi ordinaryo, hindi pangmasa, gagamitin para sa sanlibutan, ikaw ay para sa Kanya lamang. Ikaw ay chosen, ikaw ay holy. Pag sinabing holy, ikaw ay separated o binukod para sa Kanya. Ganyan ang pagkalikha sa atin. Tayo ay holy. Tayo ay, ang tawag doon? Anointed para sa Kanya lamang. So sabi doon, masterpiece ka eh. Nakakita na ho ba kayo ng isang obra na masterpiece? Yung talagang obra maestra, every stroke, every detail ng iyong buhay, ng iyong bagong pagkatao, hindi yung katawan ha, hindi yung katawan, yung iyong new creation, yung nilikha sa iyo sa loob, ay talagang pulidong-pulido, solidong-solido, na ginawa na mayroong obra, may pagka-obra. As in, talagang personal. Kaya, itong sasakyang ito, kapag umahon ng mga matitinding ahon, hindi ito pupugak-pugak. Hindi ito mahina ang makina. At the same manner, tayo din naman na may bagong pagkatao, hindi ka pupugak-pugak sa paggawa ng mabuti. Hindi ka nahihiyang gumawa ng mabuti kasi yan ang design sa'yo. Hindi ka mahinang gumawa ng mabuti. Ay, may ahon. Baka pumugak ang makina ko, Baguio City. Manual. Mag-a-atras ito. Hindi, automatic yan. Automatic na yan. Hindi ka na-atras sa Baguio City. Pag umahon ka at gumawa ka ng mabuti, napakadali. Bakit? Ang sabi doon, He has created us anew. Ginawa ka munang bago. Hindi yung luma mong pagkataong tamad gumawa ng mabuti. Ang kinasisipagan ng lumang pagkatao natin ay paggawa ng masama. Tanong, masipag ka bang gumawa ng masama nung ikaw ay hindi pa Kristiyano? Tanong na mayroong malakas na sagot, masipag ka bang gumawa ng masama nung hindi ka pa Kristiyano? Yes. Oo, yan nga ang laman ng ating isip. Ano kaya ang magandang tayaan ngayon? Saan kaya ako pupunta ngayong umagang barikan? Di ba't yan ang laman ng isip natin? Ano kaya ang gagawin kong pandaraya o pagsisinungaling para ako'y magkapera? Ano kayang sugal ang pipiliin ko para ako'y magkamero ng pera? Alam niyo, ang sugal, parang parang pagnanakaw. Daig pa ang pagnanakaw. Isipin mo, magsusugal ka ng tong-it o mahjong. May salat yan. Kukunin mo yung pera niya para maging iyo. Yung sanang pambili o pantuition ng anak noon, kukunin mo pag nagsugal ka. Tapos masaya ka, sinasabi mong nanalo ka sa sugal. Pero, kaninong pera yung, para saan yung perang gagamitin niya noon? Di ba parang pag nanakaw na rin yun ng harapan? So, tayo, nilikha ng Diyos, kung dati tayo ay masama, madaling gumawa ng masama, kasi yun ang nature natin, ngayon, ginawan ka ng bago. He has created us anew in Christ. Binago muna yung iyong engine. Binago muna yung pagkatao mo so that yung bunga, we can do the good things. Ang maganda pa nito, siya pa rin ang nagplano para gawin natin. Kaya yung bawat ginagawa natin, hindi natin pwedeng sabihin atin yun. Yan ay plano ng Diyos na lakaran mo ngayong araw na to. Kaya pag nakagawa tayo ng mabuti, nakagawa tayo ng maganda, ang balik pa rin ng papuri ay sa ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hindi po magiging credit sa iyo.
Kasi ginawang ka ng bagong puso, kaya ka lang naman nakagagawa niyan. Kasi may bago kang puso, may bago kang pagkatao, may bago kang dynamo na umiikot sa iyong sarili para makagawa ng mabuti. At hindi ito kakahog-kahog sa paggawa, hindi ito kakahog-kahog sa pag-ahon, pag dumaan ng mga mabibilis na sasakyan, mabilis sa paggawa ng mabuti. Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Maliwanag po ba yon? Na ang ating mga prinsipyo, tayo ay una, ginagawa natin ang mga bagay na ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. May nakakakita o wala, ginagawa mo ng may igi. Ginagawa mo ng may kahusayan. Kasi mayroong gumagawa ng kahusayan, pag may nakikita, may kabibo. Pero pagdating sa bahay, hindi mautusan, kabibo sa church. Pero pagdating sa bahay ay ganun niya. So nakikita man o hindi, dapat tayo ay gumagawa ng may kahusayan. Kinukumit natin kay Lord yung improvement. Lagi tayong open para lumago ang ating mga skills. At ito nga pong number 4, ginawa tayo ng Diyos bago para sa isang bagong layunin. Amen? God created us anew in Christ Jesus. Ganda nun. Nung nilikha tayong bago, naging fit and ready ka na agad. Fitted ka na sa paggawa ng mabuti. Hindi ka na kailangang i-restart pa, hindi ka na kailangang i-recondition. Ikaw ay fit and ready na kaagad na gumawa. Meron ka ng kapasidad na gumawa ng mabuti. Amen? So, meron namang kasalungat ang pagiging mahusay at pagiging ekselente. Ang kasalungat ng kahusayan ay katamaran. Masakit mang marinig yan sa atin pag tinanong ka, tamad ka ba o gumagawa ng may kahusayan? Sabi doon sa Ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 6, 7-11, mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ginamit na ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Layuan ninyo ang sino mang kapatid na meron bang tamad? May kapatid bang tamad? Meron eh. So anong sabi? Layuan nyo. Hindi ibig sabihin na yung i-condemn mo, layuan mo at baka ikaw ay mahawa. Kasi nakakahawa ang kasama na tamad. Sabi doon, at ayaw sumunod sa mga itinuro namin sa inyo. Verse 7, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. So si Apostol Pablo hindi tamad. Si Jesus Christ, hindi tamad. Ang mga anak ng Diyos, hindi tamad. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi tayo tamad. Yan yung magandang katotohanan at prinsipyo para maalis ang mga tamad. Wala sa Jesus Our Abundant Life Church na tamad. Sabi doon, lalayuan. O ba? Pero no condemnation yon. Verse 11, kasi ang ginagawa nitong mga tamad na ito, tingnan nyo, sa verse 11, sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, merong disorderly manner, na hindi man lamang nagsisigawa, hindi man lang tumutulong. Anong kanilang ginagawa? Kundi mga mapakialam pa sa mga bagay ng iba. So, ang tinitingnan niya, yung buhay ng katabi niya. Siyempre, nasa loob kayo ng simbahan, kapatid mo yan, ang tinitingnan, yan ang modern makapili. Namumula. Wala namang itinutulong, pero namumula. Iyon ay sa Pilipos, ha? Wala po dito sa Alangilan. Taga-Pilipos yun. Ano ba yan? Thessalonica pala, sorry. Taga-Thessalonica. So dito sa atin, walang tamad. Bawal ang tamad. Sabi sa Old Testament, hanggang New Testament, huwag pakainin ang tamad.
Yun po ay nung panahon na yon na kailangang rest ka kapag Sabbath day. Sabi doon, huwag pa kainin ng tamad, hindi yan nagtrabaho. Pero dito naman, pinakakain din tayo ng salita ng Diyos. Kahit anong oras. Amen. Romans 12:11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Alam na ninyo ang illustration ng tamad, yung pipitasin mo na lamang yung bayabas, ngangangahan mo pa. Sa halip na abutin mo, gumawa ka ng paraan, pero hindi mo ginagawa. May nakikita kang mga bagay na gagawin dito, hindi mo ginagawa. Kaganda nga ng aming evaluation, yung mga musician, kanyang instrumento, kanyang tiklo. Hindi pa, sabi ko, wow, hindi pa ako nagpipreach bukas, pero ina-apply na. Ina-apply na yung mga bagay na ipipreach ko. O may tagapunas ng drums. Lahat ng makikita mo na bagay, atin po ito Hindi naman ito solo na pag-aari ng isang tao. Ito po atin. Kaya anumang nakikita niyo dyan na makagaganda, para sa ikaluluwalhati, matutuwa si Jesus, gawin niyo po. Malaya tayong gumagawa. Kung may libag ang ating speaker, kukuskusin natin. Kung hindi ka man nagkukuskus ng libag mo, yung libag na speaker, kuskusin natin. Ginagawa natin ng may kabutihan, buong puso. Sabi doon, buong puso kayong maglingkod, hindi kalahati. Yan Kasi pag naging tamad, kalahati ang puso mo. May reservation ka. Naroon ka lamang sa mediocrity. Sabi sa pakikitungo naman natin sa taga-sanlibutan, kailangan bang excelente din? Unang Pedro 2:12, keep your behavior excellent. Tininan nyo, yung mga kasama natin, kaibigan, amigo, kailangan excelente ka rin, mahusay. Among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Excelente ka pa rin. Kahit pinagbibintangan ka pinararatangan ka ng mga bagay na hindi naman tama, pinakikitunguhan mo pa rin para mawin mo siya kay Jesus. Alam nyo, sa mundong ito, kahit gaano kadaming ginawa mong mabuti sa isang tao, the moment na gumawa ka ng masama, yun ang makikita sa'yo. Kahit naibigay mo na sa kanya ang lahat, at naging palpa ka sa isang bagay, kumakawang, lumalayo, nagkakameron kayo ng misunderstanding dahil hindi mo nagawa ng mabuti. Ganun ang tao Huwag kang mag-expect sa mga bagay na yan. Sabi doon, gawin mo excelente pa rin, gawin mo pa rin ang mabuti, pakitunguhan mo pa rin para mawin mo siya at may lapit mo kay Kristo. Sa bagay, hindi naman totoo yung ginagawa ngayon. Hindi naman ikaw yun Ang totoong ikaw, willing kang gumawa at tumulong sa Kanya Assumption lang niya yun. Hindi yun ang tunay na pagkatao mo. Sapagkat deep inside, tayo namang mga Kristiyano, laging mayroon tayong motibo na gumawa ng mabuti sa kapwa. Pag nakikita mo ba yung kapatid mo na nangangailangan, nasunugan, sasabihin mo, okay lang yan. Hindi mo tutulungan ba yon? Hindi mo tutulungan? I think baka mag-initialize tayo agad na, sama-sama tayong tumulong. Pag meron bang dumadating dito na hindi natin kapatid na may sakit, hindi ba kayo nag-aabot ng tulong? Di ba tumutulong tayo? Ganon din at the same time kapag ikaw naman ay pinararatangan ng mga bagay na hindi naman totoo, ipagkibit balikat mo na lamang. Sapagkat yung mga bagay na yan ay lilipas din. Pero mag-glorify ang God. At the end of the day, hindi ka nadala ng mga ganyang behavior, ikaw ay nagkameron ng behavior na excellent. Yan Meron kang asal, meron kang ugali na minsan ang hindi pagsasalita, excellente na yan.
pinararamdam mo na lamang sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kasi pag nagsalita ka pa ng mga bagay laban sa Kanya, mag-aaway pa kayo eh. Pero pakitunguhan mo siya sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, excellent behavior, doon ma-glorify ang ating Panginoon. Unang Pedro 2:12, Tagalog, mamuhay kayo ng maayos. Anong uri ng buhay ang dapat natin pagsumikapan? Maayos. Hindi yung basta-basta na, sa gitna ng mga hintil, upang kahit na pinaparatangan nila tayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang paghukom. Last verse, 2 verse. Philippians 4:8, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, ang sabi doon, think of these things. Ano daw dapat po ang maging laman ng ating isipan? Yung mga bagay na totoo. Yung mga bagay na kaibig-ibig. Yung mga bagay na magbibigay ng parangal. Mga bagay na matuwid. Mga bagay na puro. Ano? Ibig sabihin, kung ano yung laman ng isip mo, yun ang magiging buka kasi ng iyong bibig. Tama ho ba? Kung ano yung laman ng isip mo, yun ang magiging buka ng bibig mo. At yung buka ng bibig mo, maya-maya ng kaunti, yun ang magiging asal at gawi mo. Kaya ano bang ipinapasok natin sa ating isipan? Kagaya kanina, punong-puno ka ng Facebook. Kaya kahit natutulog ka, sumasayaw ka ng Korean pop. Hoy, ano ka? Nasusuntok mo na ako. Kasi yun ang laman ng isip. Magre-reflect yan. Kung ang nilalaman mo sa isip ay mga pag-aalala, mga bagay na worrying, anong ipopromote niyan? Anong sasabihin mo? Alam mo sis, ang laki na ng problema ko. Tapos, anong ipopost mo na yan? Yun ang gagawin mong hakbang. Feeling lonely. Feeling alone. Di ba? Nagmamanifest kasi kung ano yung laman ng isip mo. Dito, sabi daw, finally, brethren, finally, katapos-tapusan. Sabi sa mga taga-Pilipos, ang isipin nyo, ang ilagay nyo sa kokote nyo, ang inyong pagmunin-munin. Pag sabing, dwell in these things, ay minemeditate mo yan. Pinagpaplanuhan mo yan. Yan yung iyong laging muni-muni. Tama? Tanong, anong iyong minumuni-muni last week? Saan ka nag-dwell? Yun din ba sa social media o sa Word of God? Kaya maigi po na tayo na mga Kristiyano ay uma-approve sa mga bagay na ekselente. Maigi po sa isang Kristiyano ang marunong kang pumili, marunong kang mag-distinguish sapagkat binigyan ka naman ng discernment. Binigyan ka ng Panginoon ng mind of Christ para mapili mo yung mga bagay na spiritual. Kasi kung ang pipiliin mo ay yung mga problema ng mundo, ang iyong panonoodin ay kung paano tayo makakipaggera. Ang iyong panonoodin ay, ano nga ba? Paano nga ba yun kapag naggera ang China? Anong papel ko sa mundong ito? Ako ba'y magiging terador din o sniper? Ako ba ay lalaban? Di ba? Sabi ko, huwag mong isipin niya mga bagay na yan. Masyado kang abala, masyado kang, ang tawag doon, hindi naman, masyado kang alalaong bagay. Masyado kang nag-a-anticipate ng mga bagay ng sanlibutan. So, maging laman ng isip, ang laman ng isip, magiging buka ng iyong bibig. Kaya the moment na bumuka ang bibig mo, alam mo na ang laman ng puso niyan. Kasi kung ano yung lagi mong minumuni, lagi ko sinasabi,
bakit pa ako man sa bahay, hindi ako manunood ng mga horror movies, hindi ako manunood ng mga katakot-takot. Bakit? Abay, pag nagmuni-muni ako kinakalabit pa lang ako nagugulat na ako Tapos pag iihi ako sa labas, medyo parang may gumagalaw doon sa kurtina. Kasi yun ang laman ng isip mo bakit naman ako babayad pa o manunood pa ng mga bagay na yan? Sa bagay, wala nang sinihan ngayon. Bakit ako magbabayad pa para ako'y matakot? Bakit pa ako magbabayad para ang aking puso ay kakabog-kabog? Nakukuha ninyo mga kapatid, ano ang inilalaman mo, ano ang inilalagay mo sa isipan mo. Kaya sa katanungan na, kapag ba nagmi-minister kay Lord, dapat ba na mag-demand ng excellence sa mga kasamahan? Ang tanong, yes. Hindi lamang sa mga kasamahan, pati ikaw. Sapagkat tayong lahat ay humaharap sa Diyos. Siya naman ang nagbigay ng abilidad at ng talento. O kung siya nga ay patient sa atin. So tayong lahat, tayong iglesia, tayo ay gagawa ng bagay na excelente para sa Panginoon. Paano kung ikatwiran nila na, di ba nasa grace naman tayo? Hindi po katwiran yun. Bakit? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay kalakasan. Hindi kalakasan para magawa mo yung bagay na yun. Yung excelente. Hindi po yan dahilan o abusuhin mo para sabihin mo ikaw ay nasa ilalim ng biyaya. Hindi po yan lisensya para maging tamad. Amen? Maliwanag po yun. Maliwanag po sa atin na ang biyaya ng Diyos ay hindi dahilan para tayo ay magpabaya, maging tamad sa ministeryo o sa anumang uri ng propesyon, buhay meron tayo. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Unang Korinto 15:10, last verse. Datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ngay ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin. May binibigay bang biyaya ang Diyos? Nabigyan ka ba ng biyaya ng Diyos? Sabi doon, ang binigay niya sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, inisintabi niya ang kanyang sarili, hindi ako. Kaya ako nagagawa ang mga bagay na yan, kung sa akin sarili, hindi ako. Hindi ko kaya. Pero dahil yan sa biyaya ng Diyos na sumasa akin. Alam na alam ni Pablo, bilang ni Pablo yung bigat, sukat, dami ng biyaya ng Diyos na inilagay sa kanya para maipaglingkod niya ng may kaayusan at kaigihan. Hanggang sa siya'y mamatay, ialay ang buhay, ginawa niya ang kanyang ministeryo ng may kaigihan. Kahit si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay ng may kaigihan, kausayan para sa kaligtasan nating lahat. Ngayon, reflection. Pagmumuni-muni sa ating sarili. Paano mo ipinaglilingkod, kapatid, ang mga biyayang, abilidad at talento na ibinigay sa iyo para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Ikaw ba ay lilipas sa mundong ito na hindi na nakapaglingkod sa Diyos? Ang talento ba na ibinigay mo, na ibinigay ng Diyos ay gagamitin mo lang o itatago mo lang? Meron pong ganon, binigyan ng talento, pero ang ginawa, itinago lang, ibinaon sa ilalim ng lupa. Praise God kung pinagagamit mo yan, kung yan may paglilingkod. Pero kung, ang ganda kasi nung may throwback pic ka sa Facebook, yun, ako yan nagsaserve kay Lord. Maganda ho ba ang throwback pic, yung mga ganon na, ay, mo, sumasayaw ako ng noong panahong yan, anak, Apo, kita mo yan, ako yan. Ako nagtatamburin dyan. Ako ang yung mga nakikita o hindi nakikitang ministeryo. Muniin po natin ang sarili. Paano mo ipinaglilingkod, kapatid, ang biyaya na ibinigay sa iyo? Freely. Ang Diyos naman hindi manunumbat. Pastor manunumbat. Pero ang Diyos hindi. Kami magtatanong, pero ang Diyos hindi. Yan binigay sa iyo. Ikaw ba'y nakakakanta? Ikaw ba'y nakakasayaw? Ikaw ba'y nakapaglilingkod? Buo ba yung paa at kamay? Pinaglilingkod mo ba yan sa ating Panginoong Hesus Kristo?
Realidad po yan. Merong hesitant, merong baka maneglect, merong, ay, ano bang gagawin ko? Ako ba ay uupo? O ako ay tatayo? Ako ay maglilingkod? O ako ay... Imagine lahat po tayo binigyan ng talento ng Panginoon para ipaglingkod. Tayo po ay isang katawan. Tayo po ay parte. Kayo po, tayong lahat ay parte ng iisang katawan. Ngayon kung ang daliri mo, kung ang daliri ng katawan ay hindi kumikilos, kung ang kamay ay hindi kumikilos, tinamad. Tinamad. Paano ka magsusubo ng kanin? O sa mga low carb, paano ka magsusubo ng high protein, whatever? Tinamad. Ang kamay. Paano ka magme-makeup? Pupunta ka ba rito na hindi nakapagsuklay? Pupunta ka ba rito? Ang ibig sabihin, kung anong talento meron ka, tanong, kanino mo gagamitin niya kung hindi sa Lord? Nakuha ninyo? Kung si Lord ang nagbigay, para kanino mo gagamitin ang talento at abilidad na nasa sayo ngayon? Pagmumuni-muni po yan, hindi po yan. Sinong sasayawan mo ang mundo? Sinong aawitan mo ang mundo? Sinong pagpapakitaan mo ang mga tao? Sinong i-impress mo ang mga tao? Kita mo naman si Lord na i-impress, ino-honor niya yung mabubuting gawa. Nung nagbasag nga ng alabastro at sumamba, nakita ni Lord, in-honor niya. Wow! Huwag niyong gambalain ang babaeng yan sa ginawa niya sa akin. Kaya kung ikaw ay magaling sa PowerPoint, anything na makapagmiministeryo tayo sa Panginoon, gawin po natin sa ating Panginoon. Hindi mo naman alam ang bukas. Hindi po natin na alam bukas. Gusto mo nang maglingkod, ayaw mo pang humakbang, bukas wala na. Hindi mo na may babalik ang bukas. Baka kunin ka na ni Lord. Tayong lahat, baka kunin na ni Lord. Hindi natin alam ang bukas. Sayang yung panahon na nakapaglingkod tayo sa Panginoon. Napalakas ang mga kapatid, naluwalhati ang ating Diyos. Kaya may talento ka ba? Isa lang sa hindi talento ng pastor, ng mga pastor, sumayaw ng tamburin Pero nung pioneering ni pastor, alam ko siya ang opening, closing, prayer. Siya pa rin sa special number. Siya na rin ang nag-aasiring. Di ba pag pioneering ang isang iglesia, ganun katindi? Pero tingnan nyo, napakaganda ng ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Amen? Sama-sama po tayo, nagagawin ng pinakamabuti sa ating Panginoon. Saan man kayo pumaroon, anumang profession ninyo, anumang gagawin nyo ng may excelente. May nakakakita man o wala. Anong ating take away? Anong ating iuuwing katotohanan sa ating pinag-aralan? Ang biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin ng may kahusayan ang mga bagay para sa kaluwalhatian ni Kristo. Amen? Kaya natin yan dahil sa biyaya ng Diyos. Ulitin niya po natin, ang biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin ng may kahusayan ang mga bagay para sa kaluwalhatian ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoong Hesus. Ama, maraming salamat po sapagkat dakila ang inyong mga gawa. Hindi niyo po kami binasta-basta ang pagkakalikha. Kami ay masterpiece, obra maestra. Kami ay talagang pinaghandaan mo. Kami talaga ay ginawa mo ng may pagpaplano. Hindi kami basta-basta, Panginoon, nilikha. Maraming salamat po sa inyong kabutihan na kami naman ay makapagbibigay rin sa inyo ng isang paglilingkod, sukdulan, sapat, Panginoon, para maluwalhati ka namin sapagkat kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na ito. Maraming salamat po. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dalangin ko rin, Ama, na sino mang naririto o makapanood ng video na ito na hindi pa tumatanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas,
isang rason o isang dahilan para magsimula ka naming paglingkuran ng may kahusayan, hindi sa pamamagitan ng anumang mga bagay, kundi sa pamamagitan muna ng pakikipagrelasyon sa iyo para mapaglingkuran ka namin. Inaanyayahan kita sa isang pagtanggap, panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo, Panginoong Hesukristo, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak. Ako po ay walang relasyon sa inyo. Hindi ko po kayo kilala. Ako'y naniniwala na kayo ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso ngayon upang kayo'y tanggapin bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Naniniwala po ako na kayo'y namatay sa krus para sa kapatawaran ng aking lahat ng mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong binibigay sa akin ng walang bayad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dadako na po tayo sa ating communion.